Pake-pakete ng high-grade na marijuana ang nasabat sa isang parsela o padala na deklaradong mga damit ang laman. Nakatutok si Connie Sison. Noong Biyernes, March 9, eksklusibong nakasama ang programang on-call sa entrapment operation ng Customs Intelligence sa isang babae na napag-utusan di umano na kumuha ng isang parcel na posibleng naglalaman ng bawal na droga sa Quezon City Post Office. Ang nasabing parcel ay idineklarang may laman na Valentine clothes. Pero pagbukas ng examiner, Purple diesel. Kukuha lang kami ng onting sample, titest lang natin, titingnan lang natin kung merong indication na dangerous substance siya. Pag nag-blue to, may indication na marijuana siya. Blue-violet. Meron siyang indication na merong marijuana sa substance niya. positibo ang parcel na nakuha. Naglalaman ng 8 pakete ng high-grade marijuana. Ipinadala raw ito mula Amerika ng isang John Matthews para sa isang babaeng nagngangalang Thelma Murillo. Medyo bago to sa customs. Ang sabi nga ng informant natin, maybe this could be used by our high-end clients of this, like this mga gumagamit mga socialites natin. Gusto nila medyo iba naman daw yung dating. Kasi ang sabi nga nung PDEA sa atin, ito yung mga imported, mas malakas daw yung tama. Agad dinala sa PDEA ang claimant na itatago natin sa pangalang Carmela. Doon kinausap siya para ituro ang kinaroroonan ni Thelma Murillo, ang nakapangalan sa parcel na kanyang pinick up. Pero ayon kay Carmela, alias daw ang pangalang Thelma Murillo. Sa halip isang Vivian Chua umano ang totoong nagmamay-ari ng parcel. Pag hindi ka makisama sa amin, ikaw ang makukulong dito. Ano? Hindi makukuha sa iyak yan. Sasamahan mo lang, ang trabaho mo lang naman yun, sasamahan mo lang kami. Samahan mo lang kami. Oo. And then, Makauwi. wala ka ng kasalanan dito. Ano? Okay? Okay. Okay na? Ilang taon na itong si Thelma? 29 years old. Ilang beses mo nang ginawa to? Ngayon lang po. Ngayon lang, okay. Matagal ka nang nagtatrabaho dito? 1 month pa lang po. Ano tong si Thelma? Ano siya sa corporation? Manager. Sinamahan kami ni Carmela sa kinaroroonan ni Thelma Murillo o Vivian Chua, pero sa kasamaang palad ay hindi na siya naabutan doon. Kasalukuyang pinaghahanap ngayon ng PDEA si Vivian Chua alias Thelma Murillo. Maari umuni siyang maharap sa kasong drug smuggling at importation of dangerous drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act na may parusang habang buhay na pagkakakulong. Connie Sison, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Marami ang nag-aabang sa mga eksenang tarayan ni Bea Binene at Lexie Fernandez sa Kapuso show na Alice Bungisngis and Her Wonder Walis. Pero how true na hanggang sa totoong buhay, nadadala raw ng 2 twin stars ang kanilang bangayan? Yan ang chika ni Nelson Canlas. Tinatna ng GMA News ang cast at crew ng Alice Bungisngis and Her Wonder Walis sa kanilang set sa Tagaytay City. Ganito raw sila kadalasan sa set, parang isang malaking pamilya na nagkakatuwaan. Dahil daw dito, hindi nila nararamdaman na mabigat ang kanilang trabaho. Ginawa po namin yung best namin, kaya ito reward namin, yes. Yun. Pero pag seryoso naman pagtrabaho, syempre nakafocus na po kami sa trabaho. Yeah, parang pamilya po. Natawa lang si Bea Binene at Lexie Fernandez sa isyong nadadala raw nila sa totoong buhay ang kanilang tarayan sa harap ng kamera. Close friends daw sila at hindi kailanman nagkaroon ng iringan. Friends kami. Wala ka plastic. Wala. Totoong bangga, literal na banggaan sa eksena. Ipinasilip sa amin ni Bea ang isa sa kanilang mga eksenang kinunan. Ilang beses siyang itinulak sa eksena at madadapa siya sa mabatong lupa. Hindi ininda ng twin star kung magkagalos man siya sa taping. Ang mahalaga raw, nagagawa niya ng magandang eksena. Hindi rin daw siya nag-request ng kadobol sa mga ganitong sitwasyon. Stuntman po ako eh. Mahirap ba yun? Ha? Mahirap. Hindi naman. Hindi. Nag-enjoy kasi ako eh. Gusto ko talaga yung mga ganyan eh. So, carry lang. Mula sa Tagaytay City, Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Rian Ramos, ano kaya ang mga natutunan sa mga pinagdaan ng pagsubok? Alamin sa pagbabalik ng Chika Minute. Igan? Maraming salamat,
Tag-init na nga pero inulan ang ilang bahagi ng bansa kabilang na po ang Metro Manila ay sa Pag-asa dahil daw ito sa pagsasalubong ng hangin na nagdudulot ng pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas. Gayun din sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa taya po ng Pag-asa sa Abril pahihina ang La Nina kaya asahan daw ang wet summer at sa huling linggo naman ng Mayo inaasahang papasok na ang totoong pag-ulan. Nag-issue na naman kami na magkakaroon talaga ng wet summer at mararanasan nga natin yung mga pag-ulan during this month kasi may epekto pa ng La Nina. Yung mga pag-ulan na yan, hindi naman siya kumbaga lagi, no? Minsan lang yan. Susunod, rumaragas ang putik problema ng mga taga-Bulan, Sorsogon. Noong Pebrero, may batang naipit sa escalator. Kahapon, may isa na naman sa isang mall sa Maynila. At mga nakakagat ng aso dumarami. Pero pondo para sa bakuna kontra rabies, di naman nadadagdagan. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.